Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inihayag ng Bureau of Immigration o BI na bibigyan nila ng prioridad ang mabilis na deportasyon ng mga dayuhang sangkot sa illegal POGO operations. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, mas maagang may papauwi ang mga ito, mas mababawasan ang gastos ng gobyerno sa kanilang pananatili sa bansa. Nakikipag-ugnayan rin ng BI sa National Bureau of Investigation o NBI upang mapabilis ang pag-issue ng mga kinakailangang dokumento para sa deportasyon. Muling tiniyak ni Viado na patuloy nilang pagagandahin ang proseso upang mas lalong mapabilis ang pagpapatapon ng mga dayuhang lumalabag sa batas. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs o BOC at ang 44 na smuggled luxury cars sa Taguig kabilang ang Ferrari, Maserati at Rolls-Royce na may kabuuang halagang 900 million pesos. Narito ang buong detalye. Natuklasan ng Bureau of Customs o BOC ang 900 million peso na halaga ng mga smuggled luxury cars sa isang warehouse sa Taguig City noong 19 ng Pebrero. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ito na ang ikatlong operasyon laban sa ilegal na bentahan ng mga mamahaling sasakyan sa Metro Manila. Kasama sa mga nadiskubreng sasakyan, ang Ferrari, Maserati, Rolls-Royce at McLaren na ibinebenta sa isang multi-business vehicle shop. Ayon naman kay CIIS-MICP Chief Alvin Enciso, nakikipag-ugnayan na ang BOC sa Land Transportation Office at iba pang ahensya upang suriin kung konektado sa mga sindikato ang mga sasakyan. Pahayag naman ni Deputy Commissioner Juvie Max Uy na mahaharap sa kaso ang mga responsable kung mapatunayang walang tamang dokumento ang mga nasabing sasakyan. Ayon sa ulat, ang pagsusuri sa mga dokumento ng mga sasakyan ay isasagawa sa harap ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Matapos ito, binigyan ng 15 araw ang mga may-ari ng warehouse upang magsumite ng patunay na binayaran ang tamang buwis at taripa ng mga sasakyan. Samantala, patuloy na maghihigpit ang BOC sa pagsugpo sa smuggling bilang bahagi ng kampanyang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ipinagutos ng Department of Health o DOH sa mga ospital na tiyaking pinapatupad ang dengue fast lane kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso nito sa bansa. Sa pahayag ng DOH, lahat ng mga ospital ng pamahalaan at mga pasilidad ay inatasan ng muling pagganahin ng fast lane upang matiyak ang mabilis at agarang paggamot sa mga hinihinalang kaso ng dengue. Samantala, libo-libong dengue kits ang nakakahandang ipamahagi ng DOH sa mga lokal na pamahalaan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, insidente ng hinihinalang vote buying sa Baguio, iniimbestigahan na ng COMELEC. Search and destroy drive kontra dengue, inilunsad ng DOH. Pagproseso sa Senado ng impeachment trial ni BP Sara, nais pabilisin ng Kongreso. BOC, natimbog ang 900 million pesos na smuggled cars sa Taguig. Financial Action Task Force, inalis na sa gray list ang Pilipinas. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Gininita ngayong araw sa EDSA People Power Monument ang ika-39 na anibersaryo ng himagsikan ng lakas ng bayan na naganap noong 1986. Ang pag-aalay ng bulaklak ay pinangunahan ng alkalde ng lungsod ng Quezon na si Joy Belmonte kasama ng mga nakigunita sa kaganapan.
Ang anibersaryo ay tanda ng tagumpay ng mapayapang pagkilos para sa pagbabago, demokrasya at pagkakaisa ng Pilipino. Idineklara ring Special Working Day ang araw na ito sa ilalim ng Proclamation No. 727 Series of 2024. Isiniwalat ng COMELEC ang isang hinihinalang insidente ng vote buying ng isang party list sa Baguio City. Ito na ang pang-apat na insidente ng vote buying na inimbestigahan ng COMELEC. Ang detalye sa ulat ni Francis Riudique. 300 piso. Ito ang laman ng isang pinaghihinalaang membership card ng isang party list sa Baguio City. Natuklasan ito ng Commission on Elections na umano'y tinitignang anggulo na posibleng insidente ng vote buying. Kaya naman nagkasa ng investigasyon ng COMELEC para mabusisi ang issue. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang indikasyon o testimonya na sinasabing nabigyan ng isang tao. Kaya naman mas mainam umano na may tetestigo sa issue o anumang video evidence. Hindi kasi sapat ang natuklasang ebidensya para diskwalipikahin ang naturang party list. Samantala, isiniwalat din ni Garcia na hirap ang COMELEC sa pagpigil sa mga kandidatong nakaupo na sinasamantala ang pagbibigay ng social services habang panahon ng pangangampanya. March 28 pa kasi umano magsisimula ang pagbabawal sa mga ito sa kabila ng pagsisimula ng pangangampanya nitong February 11. Sa kabila nito, umaasa naman si Garcia na magkaroon ng pag-amyenda sa election rules dahil sobra na umanong outdated nito. Partikular na inihalimbawa niya na amyendahan ay ang pagsawata ng vote buying na gumagamit na ngayon ng mga electronic wallet. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilang mga mass transpo projects ang madedelay dahil sa budget cut na naitala sa Department of Transportation. Isiniwalat ito ni DOTR Secretary Vince Dizon na aniya apektado nito ang North-South Commuter Railway o NSCR na magkokonekta sa Laguna at Pampanga. Kabilang din sa madedelay ang Metro Manila Subway Project na mula Valenzuela hanggang Bikutan. Ayon naman kay Dizon, malaking kawalan ng 80% na budget cut sa foreign assisted projects ng ahensya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, insidente ng hinihinalang vote buying sa Baguio, iniimbestigahan na ng COMELEC. Search and destroy drive kontra dengue, inilunsad ng DOH. Pagproseso sa Senado ng impeachment trial ni BP Sara, nais pabilisin ng Kongreso. BOC, natimbog ang 900 million pesos na smuggled cars sa Taguig. Financial Action Task Force, inalis na sa gray list ang Pilipinas. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinuri ng environmental group na EcoWaste Coalition ang pamahalaan ng Quezon City sa pagbuo nito ng task force upang protektahan ang mga kababaihan at bata mula sa skin lining products na naglalaman ng mercury. Ayon sa World Health Organization, ang mga produktong ito ay may halong mercury ay may masamang epekto sa katawan. Ilan lamang dito ay ang anxiety, depression at posibleng pagkasira ng immune, renal at nervous system ng isang tao. Kung kaya't pinuri ng EcoWaste Coalition ang aksyong pinatupad ng lungsod sa pamamagitan ng pagban sa paggawa, pamamahagi at pagbenta ng produktong may mercury. Sang-ayon ang Department of Agriculture na magpatupad ng maximum suggested retail price sa sibuyas. Kaugnay pa rin ito ng pagtaas ng presyo sa merkado. Para sa detalye, narito si Francis Riudique.
Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa sibuyas. Ito ay para maibsan ang pag-aray ng mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sang-ayon siya na magpatupad ng maximum SRP na suwestyon ng grupong Sinag. Aniya ay kukonsidera ito ng pamahalaan lalo na kung hindi pa rin bababa ang presyo kapag dumating na sa bansa ang mga inangkat na mga sibuyas. Pero ayon kay Laurel, sa kasalukuyan ay hindi pa naman umano gaano kataas ang presyo nito. Aniya, base sa kanilang monitoring kahapon, 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo naglalaro ang presyo ng sibuyas. Habang sa mga talipapa naman ay 200 pesos naman kada kilo binebenta ito. Samantala, inaasahang darating na ngayong linggo ang inangkat na sibuyas ng pamahalaan. Matatanda ang binatikos ito dahil ang pag-aangkat ay kasabay ng harvest season ng mga magsasaka. Pero depensa ng DA, kailangan din umano nilang isipin ang kapakanan ng mga consumer. Aniya, hindi naman umano bubunuin ng mga inangkat na produkto ang kabuwang inaasahang kulang na supply. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ngaring mapuksa ang pagtaas ng kaso ng dengue, naglunsad ang Department of Health o DOH ng Search and Destroy Drive sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Ang inisyatibang ito na Alas 4 kontra Mosquito ay naghihimok sa mga ahensyang at lungsod, pati na rin munisipalidad na makibahagi sa layong mapigilan ang pagdami ng lungnok sa pamamagitan ng paglilinis. Ilan sa mga lugar na nagtala ng cleanup drive ay Quezon City, Iloilo, Antique, Aklan, Zamboanga del Sur, General Santos, Davao City at iba pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, insidente ng hinihinalang vote buying sa Baguio, iniimbestigahan na ng COMELEC. Search and Destroy Drive kontra dengue, inilunsad ng DOH. Pagproseso sa Senado ng impeachment trial ni BP Sara, nais pabilisin ng Kongreso. BOC, natimbog ang 900 million pesos na smuggled cars sa Taguig. Financial Action Task Force, inalis na sa gray list ang Pilipinas. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.